So, saan dito magre-rent kayo? Ito! Ang lamig dito, nakakatuwa. So, gamitin natin tong moment na to para makapag-bike dyan. Ang ganda ng ang ganda ng pinaka-station dito. Yan! Let's go! Hello guys! I'm back again with another video at ngayon nabasa nyo naman sa title, pupunta po tayo sa Han River at sa Gyeongbokgung Palace, okay? So time check, it's already 3:45 PM at guys, alam ko naman na usually yung Gyeongbokgung Palace ay pinupuntahan ng morning pero tayo evening natin pupuntahan dahil ngayon merong limited edition, limited time lang na kung saan binubuksan or bubuksan yung mismong palace ng gabi, okay? So meron lang specific, okay, ilalagay ko dito yung picture, ayan, napakita ko sa inyo. So, kung kayo po ay aabot sa mga ganyan dates, is pwede kayong pumunta. Pero kung hindi kayo aabot, is pumunta po kayo ng morning, okay? Ako, gusto ko lang talaga magpunta ng gabi. And, usually, kapag ka magpupunta sa palace, is dapat naka-handbook, diba? Pero sinabi kong ganun, okay, sige ganito. Hindi na muna ako mag-handbook ngayon kasi nakapag-rent na ako last time, diba, yung school uniform. Ngayon, hindi na muna ako mag-handbook para sakto-sakto lang muna yung outfit natin. Tapos, sa susunod na balik natin, pipilitin kong bumalik na sa mismong Gyeongbokgung Palace. Tapos, naka-handbook na tayo, okay? So, dalawa po ang pupuntahan natin ngayon dito sa video na to, ang Han River, tapos ang Gyeongbokgung Palace. Let's go! Ayan, so chinek natin sa Naver Maps kung ano yung sasakyan natin. Kasi dito ngayon tayo sa COEX Mall sa Bonggunsa Station, tapos 6 stop siya, bali 20 minutes yon papunta sa Yudo Station, okay? Hindi ko pa alam kung tama ang mga bigkas ko dyan sa mga yan, pero dyan tayo pupunta. Lagay ko na lang din sa ibaba yung mismong tama para alam nyo. So itong line na to, parang color gold na color brown siya. Ayan, so make sure alam nyo kung saan dapat kayo papunta ha. So titignan natin kung saan tayo. So dapat ang mga kasunod ng mismong train station na sasakyan natin ay Sunjungnong Station. Ang hirap naman ng mga pangalan kasi ng mga station dito. Okay guys, so andito na ngayon tayo. And alam nyo actually, yung nandun sa Naver Maps, hindi siya accurate sa mga naging stop. So merong parang mga iba't ibang stop pa na dinaanan bago ako makapunta dito. Tapos sa Naver Maps, ito yung parang pinaka-pin na dapat mag-get off. Tapos, ano yung Yodo? Basta yun ang mismong kung saan mag-get off. Tapos, ang pangalan naman niya ngayon, National Assembly. KBD Bank. Which means, tama din naman tayo dahil dito din mapunta yung Han River. So yun guys, if ever kapag ka nandito kayo, is tignan nyo na lang mabuti yung mismong parang ganitong mapa, okay? Para hindi kayo maligaw din. Okay, na-realize ko na ngayon na napaaga po ang pagbaba natin. Pero medyo malayo-layo na rin kasi nalakad natin. Pero kasi doon, yun yung nakalagay sa Naver. Pinakita ko naman sa inyo kanina, doon tayo pinababa ni Naver. So ngayon, mayroong mas malapit pala na train station na malapit doon sa mismong park na pupuntahan natin na nasa Han River. So ilalagay ko na lang yung train station dito. So if ever yun po ang input yung train station, kasi tayo si Naver, dito tayo dinala. So ngayon, ayan, andito tayo and CR na ako. Kaya ngayon nag-Edia Coffee muna ako. Bigla ang Edia Coffee, di sana ako mag-Edia Coffee, pero naka-CR ako sa Edia Coffee. Pero at least strawberry latte naman siya. Alam niyo naman yan, mahilig tayo mag-CR. Kaya ko kung ganyan kayo. Guys, if ganyan din kayo, mag-comment kayo sa comment section. Ay, sarap. Ang sarap ng strawberry latte ng Edia Coffee. Ang lakas makamaw na mi. Yung parang candy sa atin sa Pilipinas, Monami. Tapos hindi crowded, tignan nyo. Isa lang yung tao dito, yun lang, si Kuya lang. Tapos wala na katao-tao, kaya okay lang na mag-moment tayo muna, di ba? Ayun na. After ilang minuto ng paglalakad kasi napaaga yung pagbaba natin, ito na po tayo. Pababa na dun, ayun na yun. Ang aking mga nababasa ay meron daw diyang rentahan ng bike. Gawin natin, magre-rent tayo ng bike. Kahit mag-bike tayo ng mga 30 minutes ganung level para ma-experience natin yung biking sa Han River, di ba? Pero alam nyo ba, share ko lang sa inyo, meron ding ibang ways. Kunyari, mag-install kayo ng Soul Bike app. Gets nyo yun? So ilalagay ko yung real name dito. Pero if ever kung gusto nyo, pwede kayo mag-install nun tapos mag-rent na lang. Gets nyo yun? Pero ako parang gusto ko sa tao to tao, yung usap-usap ganun. Ay na ito, may Soul Bike. Kaya lang kasi parang medyo complicated siya. Tignan muna natin kung ano itsura dun sa labas. Tapos saka tayo mag-desisyon. Oh, ito na yung Han River. That one. So, saan dito magre-rent kayo? Ito. Ito. Ayun, nakikita nyo ba guys? Ayan nga, may rentahan nga ng bike. Magkano kaya? Tignan natin kung magkano ang pagrenta ng bike. Ayan, just in case na interesado kayo, yung bicycle, wait, single. 3,000 lang per hour. An hour and a half. Tapos 1 hour and 30 minutes is 4,500 won. 2 hours, 6,000. So, parang pwede na tayo dito sa an hour. Single lang naman,
O sige, tara doon. So, para lang aware kayo, nagbubukas sila ng 9 a.m., nagsasarado sila ng 22:30, okay? I would like to rent one single. 1 hour only. So guys, card lang pala ang bayad dito. Ang ipambayad natin ay yung GCash natin. Please insert your credit card and wait until payment is complete. Okay now? Okay. Thank you so much. Ayan, The receipt has been Ayan. 결제가 완료되었습니다. Thank you. 카드와 교환권을 챙겨주시고 Ayan, so ito po ang ating narentahan. For 1 hour, 3,000 won. Maliit lang ang gusto ko. Naalala ko nung naglaw tayo matangkad. Tapos dito lang daw pwedeng magbike, okay? Let's go! Sa mga ganitong klaseng pagkakataon kung gustong bumili ng ano talaga ang GoPro, GoPro tuloy, DJI Action 5. Kakatuwa. Okay. Ang tagal na natin nung huli tayo nagbike. Ang bike natin last time ay sa Luang Prabang. Okay, so ngayon, andito. Imagine, nakakatuwa. Nagka-bike tayo ngayon sa Han River. Alam niyo ba, share ko lang sa inyo konting fun fact. Since nagmo-moment lang naman tayo dito para kwentuhan ko na din kayo. Alam niyo ba, first quarter and second quarter ng taon, hindi ko talaga planong magpunta ng South Korea. Alam niyo yun? And one of the reasons kaya gusto ko din mag-South Korea, kasi lagi kapag nag-YouTube live tayo, sinasabi ko sa inyo na kaya din ako tawag doon nag-South Korea dahil dito sa rason na to. Dahil naaalala niyo, sinasabi ko sa inyo kapag ka nagla-live tayo, sinasabi kong gano'n na pagka nakita niyo ako mag-South Korea o nag-South Korea na, ibig sabihin nun, I'm opening myself, our channel, na parang magpunta na ng ibang bansa outside Asia. And I think this is the perfect time kasi gusto ko magsa-South Korea muna tayo bago tayo magpunta sa mga ibang bansa na gusto pa nating i-explore. Nalabas na ng Southeast Asia, East Asia, South Asia, Central Asia. Gets niyo yun? Kaya yun, gusto ko lang i-share sa inyo yung additional thing na yun para lang aware lang din kayo. At least. Oh, ayan. Diba? Ang lamig dito, nakakatuwa. Saka make sure na mag-ano kayo, diba? Yan ang reason kung bakit gusto ko kung bakit gusto ko DJI Osmo Action 5. Kasi kapag yung Osmo Pocket yung gamit ko, baka mamaya guys, mabagsak o kundi biglang mawala yung pagiging magandang ng pwesto ng gimbal. Hayaan nyo na muna ako sa part na to, dito sa pagbabike natin sa Han River, na super random thoughts lang yung sasabihin ko sa inyo. Kasi syempre, hayaan nyo kung mag-moment, ganung level. Tapos ito naaalala ko, nung isang araw may nag-comment sa atin na may sinasabi daw ako na parang, may mga time daw na sinasabi ko na parang utang nyo daw sa akin yung mismong, tawag doon, yung mismong pagbablog, yung pagpunta natin sa certain places, ganyan. Guys, hindi po. May mga time na kunyari kapag ka nagsasalita ako, parang ang mga trippings ko ay pabiro ako nagsasalita, pero biro lang yun. Pero yung sa pagiging utang na something, hindi. Alam nyo, super thankful talaga ako. Alam niyo yan, ilang beses ko na sinasabi sa mga vlogs ko na maraming salamat because alam nyo, sa pagpapanood nyo sa mga vlogs ko, yun yung nagiging additional factor kung bakit tayo na motivate palalo magpunta sa kung saan-saan. Gets nyo yun? Yun yun. So, kumbaga salita yun sa form ng pasasalamat, hindi sa form ng kung ano pa man. Kaya, sana hindi nyo na may misunderstood. Wait, hinihingal ako. Sipin nyo nagsasalita ako habang naka-vlog, diba? So, yun lang. Para maging aware lang din kayo. And, basta, I'm super thankful. And dahil nga dyan sa mga pagsuporta nyo sa akin, ay, di ba nababasa ko nga lahat ng comments nyo, good comments, bad comments, nababasa ko lahat yan at lahat yan nire-replyan ko sa maayos na paraan. And dahil dyan sa mga yan, mas lalo nga tayong namomotivate and huwag kayong mag-alala, napakadami kong inihanda. Sa pagtatapos lang nitong 2024, meron pa tayong mga inihahanda. Lalo na sa 2025, madami tayong nakahanda pa. So yun, I'm so excited dahil for sure, hindi lang ako, hindi lang yung inner child ko, hindi lang ako mismo matutuwa, kundi pati na rin kayo. For sure yan. Ayoko sanang i-spoil kung saang lugar tayo pupunta, kung saang bansa. Pero guys, sabi ko nga sa mga speeches ko, all together, we will reach places we never knew would be possible because ako mismo, hindi ko alam na posible pala. Gets niyo yun? Like nung pandemic, nung hindi pa tayo nag-vlog, hindi pa ako nag-content creator life, is parang hindi ko inisip na magpupunta tayo ng ganito kabilis sa kung saan-saang lugar. So yun, ano lang to, parang tawag doon, parang open up session lang to while I'm biking sa Han River. Kasi ala naman kayo makikita kundi ganyan lang din. Nagbabike lang din naman tayo dito. So might as well
mag-open lang din ako sa inyo. Parang ano lang, parang friend-friend, ganong level. Thanks. Wow, ending na pala. Tapos natutuwa ako, ito pa. Grabe ang random. Simula sa pag-open sa ganito, tapos naging ending na. Yung yun lang, thanks, ginagaya ng iba na message ako sa Facebook, saka sa mismong Instagram ko. Sinasabi, yun lang, bye. Guys, last statement or ending or outro po natin, yun lang, thanks, hindi yun lang, bye. Kaya kapag kayo, i-re-enact nyo yun o sasabihin nyo, yun lang, thanks, hindi yun lang, bye. Yun lang, thanks. Ayun na, tignan nyo. Dito lang sa road na yan kayo pwede, Diyan lang sa road na yan. Sa ibang road, bawal na daw mag-bike. So, gamitin natin tong moment na to para makapag-bike dyan. Kaya parang ang layo na nang nababike natin. Pero kasi ang maganda doon, hindi tayo pinagpapawisan dahil guys, malamig. Isipin nyo ginagawa. Hello! Hello! Isipin nyo, ginagawa natin to ng mainit ng summer. Meron tayong nakasalubong na vlogger doon. Kakatuwa naman. Ayan o, tignan nyo. Kahit pala dito sa area na to, mayroong mga narerentan. Tayo kasi doon na tayo, doon na tayo nag-rent kasi yun na yung pinakamalapit. Which is okay lang naman. Ang sarap. Ang sarap makapag-bike sa ganitong klaseng lamig. Grabe, nakakatakot itong nasa taas natin, no? Flyover. Question ko lang, hindi ba tayo pwede mag-bike doon sa mismong Ay! Ang bilis! Bilis magpatakbo ng mga yun. Hindi kaya tayo pwede mag-bike doon sa mismong tabi ng river? Oh, di ba? Tignan nyo, naabutan na tayo ng gabi. I mean, ng sunset. Kasi nagmo-moment talaga ako, guys, eh. So, kanina pa ako dito nakaupo. Nagre-reflect. Alam nyo yan, mahilig ako sa mga ganyan. Kapag nakakatingin ako sa ganito, is lagi ako natutula lang ganyang level. So, kung ano-ano iniisip ko, mga ganyang level. So, yun, gusto ko na i-share sa inyo. And alam nyo, ang saya. Naikot ko hanggang doon sa mismong parang parang bridge na yun. Hindi ko lang na video kanina, tapos bumalik ako dito. Hindi naman siya nakakapagod. I mean, siguro kaya ako hindi napapagod kasi malamig. Pero kung mainit, baka mapapagod ako. I don't know. Pero if ever, itry nyo to. 3,000 won lang. Magre-renta kayo for 1 hour. Ngayon, ibalik na natin to dahil kailangan pa natin umuwi sa ating hotel. Dahil meron tayong need i-upload. And after no, let's go back again. Kasi ang kasunod naman ng clip dito is pupunta naman tayo ng Gyeongbokgung Palace. Okay? Okay, hello sa inyong lahat. Time check. It's already 7:30 p.m. At ngayon, papunta na tayo sa Gyeongbokgung Palace. Okay? Dahil ngayong panahon na to ay meron pong extended hours na bukas ang mismong palasyo, okay? So, nagbubukas sila ngayon ng gabi. So, nakita ko din kasi yan. Tapos, nireko sa atin ng isang viewer natin. Kaya, napakita ko sa inyo yung mismong screenshot doon sa mismong official Instagram account ng Gyeongbokgung Palace na nagbubukas sila ng gabi. Okay, ngayon, let's go. Ayan, buti na lang sa hotel natin. Napakalapit lang nitong mismong entrance number 9 ng Myeongdong Station. Kaya lang, since ganito ang gagawin natin, sana hindi pa sold out yung tickets. Dahil, di ba, sabing ganon sa mga nababasa ko online, mabilis daw ma-sold out ang tickets sa Gyeongbokgung Palace. And, meron daw isang way para makalibre, which is dapat nakasuot ka ng hanbok. Kaya lang tayo, unfortunately, sabi ko sa inyo, ayoko din na mag-hanbok na lang muna. Tapos, kung hindi natin magagawa yun, at least meron tayong rason to go back. Di ba? Di ba? Dami nating mga panahon at madami kong ilalaan na oras at araw para makapaglibot ulit dito sa South Korea. Ayan. Let's go. Alang katao-tao dito, nakakatuwa. And so from here sa Myeongdong, sasakay tayo papuntang Chungmuro. Let's go. Magmadali tayo. Baka mamaya, ayan na. Ayan, sumakay na tayo papuntang Chungmuro. Ayan, at least hindi ka anong crowded. Hindi tulad kanina nung nakasakay ako, ang crowded. From here sa mismong Blue Line, lilipat tayo sa Orange Line. Then, Chungmuro Station, sasakay tayo bound to Uljiro 3. Ayan, so sumakay tayo papuntang Uljiro 3. Ayan, so andito na tayo sa Gyeongbokgung Station. So, lalabas tayo sa exit 5. Let's go! Sana makita pa natin kasi super hectic talaga ng schedule natin. Kasi as a first timer, napakadami natin gustong puntahan. And isa ito sa parang kinonsider ko na okay, gabi ko na lang pupuntahan. Pero alam niyo nung una, parang ayoko na rin munang puntahan sana to kasi parang gusto ko may reason tayo to go back. Oh my God, ba't sarado yung gate dito? Ang ganda ng ang ganda ng pinaka-station dito. Yung daanan. It's giving Chiang Kai-shek area. Na naman maabutan natin. Kung hindi natin maabutan, wala tayong magagawa. At least, bumalik na lang tayo sa susunod. Kasi this is the same day na nagpunta ako doon sa DMZ. Yung DMZ, yung sa may side ng North Korea. Pero hindi ko pa ina-upload by this time. So, abangan nyo na lang sa susunod. Ayan, dyan sa area na yun yung mismong palace. Hintayin lang natin tong stoplight and let's go na. Ayan, as you can see, meron dito mga rentahan ng hanbok. If ever, kung magra-rent po kayo, is pwede kayo dito magtanong-tanong sa paligid
Though ngayon nga kasi sarado na. And if ever din, si Doc Sammy, isa sa mga pinanonood natin na nagpunta dito sa South Korea, meron siyang binukan. Sa Klook yun. So if ever kung gusto niyo din, yung link ilalagay ko sa ibaba, okay? Ayun o, ang daming mga hanbok rental din dito. Let's go! Wow naman! Nasa tapat pala ng mismong palace yung mga building ng Microsoft, Somerset, SKC. Yada nga. O, diba? Different aura, different vibe. Nag-palace ng gabi. Yan. Let's go! Oh my God! Hindi natin... Sarado siya! Akala ko bukas. Akala ko nakabukas yung mismong main gate. Ito yun, di ba? Tignan nyo kasi, oh. Post nila sa Facebook page nila. So, nag-alat ako ng time, nagabi ko pupunta. Nakalagay dito, oh. September 11 hanggang October 27. Nagbubukas sila ng 19:00 hanggang 21:30. So, ibig sabihin, 21:30, edi 9:30 yun. Dapat sila nagsasara. So, paano to ngayon? Iikutin ko, titignan ko kung may bukas na entrance. Okay, sarado na nga talaga siya. It's my bad. It's my fault. Ina-admit ko. Kasi, tinranslate ko yung caption. Ngayon ko lang nakita yung caption. Doon lang kasi ako nag-focus sa picture. So, sa caption, nakalagay, sarado sila ng Monday, Tuesday, September 19 and October 9. Ngayon, tingnan nyo naman kung anong petsa ngayon. Ngayon ay October 8, 8:20, bukas pa sana sila, pero Tuesday. So, sarado talaga sila. Okay. Grabe. Doon sa Singapore, ang lagi tayong napapagsaraduhan, Art Science Museum. Dito naman, Gyeongbokgung Palace sa Korea. First time pa lang naman. So, I think, hindi na natin mapupuntahan sa trip natin ngayon itong Gyeongbokgung Palace. At least, nakapunta tayo sa labas. Nakita kita ng night vision. Night mode. Okay, so, ayan, hindi na natin siya mapupuntahan. At bakit natin hindi mapupuntahan? Ewan ko, nabanggit ko na kanina, pero kasi, ngayon pong October 8, ngayon ang ating last full day dito sa Seoul. At bukas, yung ticket natin papunta sa Busan. Tapos, the rest ng South Korea trip natin ay doon na natin ibubuhos. Kasi gusto ko nga by region, by area yung trip natin, di ba? So, hindi natin na napuntahan. And I think yun yung rason din, feeling ko, binigyan tayo ng rason para bumalik sa Seoul. Ganun naman talaga eh. So, I think ito, pupuntahan natin to sa susunod. So, mag-aalat tayo. Di ba kung napanood yung episode 1, sinabi ko, pupunta tayo ng Daegu, pupunta tayo ng Jeju Island, pupunta tayo ng Gwangju. So, I think mag-aalat ako ng at least 3 days para ma-explore itong Gyeongbokgung Palace and at the same time, yung Bukchon Hanok Village. Di ba? Tapos, gusto ko din kasing i-explore talaga yung Ikseondong Hanok Village. Tapos yung Namsangol ba yun? Hanok Village. Yun kasi yung mga naka-ready sa akin, which is, hindi ko din talaga siya nagawa dahil nag-rest nga tayo ng isang araw kasi super sunod-sunod yung biyahe natin, kailangan natin ng pahinga. At least, may reason tayo to go back. Babalikan kita, huwag kang mag-alala. Hindi ko lang sure kung kaya pa nating isingit ngayong last quarter ng 2024. Pero kung hindi ngayon, siguro first quarter ng 2025. Okay? So yun, maraming salamat sa pagpapanood ng ating vlog. If ever, kung ano thoughts nyo sa mga pangyayari dito sa vlog natin. After Han River, itong Gyeongbokgung Palace, and yun, i-comment nyo na lang sa baba. Nalungkot ako. Pero okay lang. So yun, abangan nyo pa ang mga susunod kong vlog sa South Korea. Nakakalungkot talaga. And if ever kung meron kayong gustong i-message sa akin, i-message nyo lang ako sa aking Instagram, sa aking Facebook page. Nagre-reply po ako dyan at sumasagot po ako dyan. Basta hindi pa ako pagod. Yun. Maraming salamat. Again, this is Ivan de Guzman. Abangan nyo pa ang mga susunod kong vlog. Again, dito sa Sokor. So, yun lang. Thanks!